Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga karbi natin na BBM resign. Nako, eto na ang inaantay ng lahat. Marcos lagot na. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago po ang lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, pa-subscribe naman po at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat at eto na nga, simulan na po natin to. Then mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na po natin to. Nako, eto pong si Manong Chavit Singson. Mayroon po siyang nilabas na statement. Sabi niya po dito, kung may delikadesa siya, si President Bongbong Marcos Jr., dapat mag-resign siya dahil it's his command responsibility. Lahat ng gulong ito nanggaling sa mga tao niya. Ayan mga kabayan, correct, di ba? Dapat talaga mag-resign na sapagkat siya ang mismong pumirma hindi lang sa mga tao niya itong mga involved, siya rin ang pumirma. Bago ito naging budget, no? Sila ang gumawa, sila ang pumirma, di ba? O galing sa kanila yung budget Ito in-endorse sa Kongreso, no? Pinag-aralan ng Kongreso, nag-insert ang Kongreso. Dinala sa Senado, no? Pinag-aralan, nag-insert din sila sa Senado. Ibinalik sa kanya, sa palasyo. Pinag-aralan nila. May mga insertions. Siya pinirmahan niya di ba? Sa gitna ng investigasyon sa bilyong-bilyong korupsyon sa flood control projects, nanawagan si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson kay Pangulong Marcos Jr. na magbitiw sa pwesto bilang tanda ng delikadesa at pananagutan. Kung may delikadesa siya, dapat mag-resign siya dahil it's his command responsibility. Lahat ng gulong itong nanggaling sa mga tao niya. Ayan mga kaubayan, ano po ang inyong masasabi dyan? Is it the right time, no, for President Bongbong Marcos Jr. to resign? No? Kayo na lang pong humusga mga kaubayan kasi lahat naman po tayo ay may kanya-kanyang opinion. Alright? At eto pa. Ito pasadahan din po natin to. Nako, ito mga kababayan, no. Clip po ito, no, video clip na kung saan, no, ay masasabi mo talagang bakit nagbago? Bakit nag-iba? Bakit ganito na ngayon? Iba noon, iba ngayon. Ito pakinggan po natin to. Talagang masasabi mong budol ka talaga. Ikaw ang budol king, di ba? Ito pakinggan po natin to. President Rodrigo Roa Duterte built more and better than all the administrations succeeding my father. Tapos? Nagpapasalamat din kami kay Pangulong Duterte sa kanyang tuluyan at matibay na suporta sa karapatan nga ng aking ama na mailibing sa libingan ng mga bayani. Di ba? Ikaw mismo umamin ka that President Duterte, the former President Duterte is better than your father, di ba? Nagpasalamat ka pa dahil inilibing yung ama mo. But tingnan mo ang ginawa mo. Ginulo mo ang Pilipinas, no? Ginulo nyo ang Pilipinas. Diba? Maganda na sana dati. Pero bakit pilit nyong ginugulo ang Pilipinas, diba? Talagang kayo na ang magsabi. Sabay-sabay po nating sabihin to. Isa kang Bodol King. Ayan isa pa. Isa kang Budol King, President Bongbong Marcos Jr. Ayan ito, pasadahan din po natin ang balitang ito. Nako, Ombudsman Remulla, wala pang matibay na ebidensya laban kay dating Speaker Romualdez. Biruin mo Siya na ngayon ang naghahanap ng ebidensya. Di ba? Akala ko ba ang ombudsman nag-aantay lang yan na may lapag sa kanya ng ebidensya that inirereklamo niya itong isang opisyal ng gobyerno, di ba? Tapos ipapasa sa ombudsman doon, di ba? Pag-aaralan ng ombudsman. Pero ang nangyayari po ngayon mga kabayan, based on this statement na
Ombudsman Remulla wala pang matibay na ebidensya laban kay Speaker Martin Romualdez. Ibig sabihin lang mga kabayan, the Ombudsman itself is investigating, di ba? So, I'm not good, no? I'm not good in sa mga ganitong klaseng ano. Pero, dati kasi, napapanood natin, kumikilos lang ang ombudsman kapag may nagrereklamo against these politicians or sa official of the government, no? Pero ngayon, wala pang nagrereklamo, kumikilos na si Remulla. Bakit ganun? Magkaiba ba ang mandato noon at ngayon, mga kaubayan? Sa gitna ng mga usapin sa isyu ng umiikot sa politika, nilinaw ni Ombudsman Boying Remulla na sa ngayon ay wala pa silang nakikitang sapat na ebidensya upang kasuhan si dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Remulla, patuloy ang kanilang masusing pag-aaral sa mga isyong ibinabato laban kay Romualdez. Ngunit anya, hindi maaaring maglabas ng kaso ng walang matibay na batayan. Hindi tayo pwedeng magpadala sa haka-haka o chismis. Yung corruption pala mga kaubayan, no? Kay Remulla, it's like hearsay lang, chismis mga kaubayan. Yung pag nakikita kasi ng taong bayan that Romualdez is the mastermind somehow, no? Pero para kay Remulla, chismis lang yan mga kaubayan. Sabi niya po dito, kailangan may konkretong ebidensya bago tayo kumilos. Dagdag pa ni Remulla, nananatiling bukas ang kanilang tanggapan sa anumang karagdagang impormasyon o dokumentong maaaring magpatibay sa mga aligasyon. Samantala, patuloy namang nanindigan ang kampo ni Romualdez na malinis ang kanyang pangalan at walang katotohanan ang mga paratang laban sa kanya. Ang problema nga dito kung naniniwala ba ang taong bayan dyan, di ba? Habang mainit pa rin ang politika sa bansa, nananatiling mahalaga ang due process at patas na investigasyon upang mapanatili ang tiwala ng publiko sa sistemang pangkatarungan. Ang problema nga dito, no? Ombudsman is being weaponized, no? Against their political enemy, no? Yun lang po mga kaubayan. Ano po ang masasabi nyo dyan? I-comment nyo na lang po mga karabin natin. At eto pa, pasadahan din po natin to. Nako, eto, Remulla pa rin. No? Kanina sinasabi niya, no, wala pang ano sabi niya dito? Wala pang matibay na ebidensya against Romualdez. Tapos, eto, Ombudsman Remulla gusto sanang makausap ng mata sa mata ang witness na si Orly Gutesa. Anong masasabi niyo dyan mga kaubayan? Nag-iimbista ka talaga si Remulla. Kakausapin niya yung witness. For what? No, Remulla. Bakit mo kakausapin yung witness na si Orly Gutesa? Diba? Meron bang something wrong dito mga karabin natin sa ginagawa ni Remulla? Is Remulla breaking the bridge, no? Lumalabag na ba si Remulla sa ibang departamento? Dapat ang umaasikaso dyan? Or ginagampanan na ba ni Remulla ang... we know that Remulla is... Nagmula po siya sa sa DOJ, no? Pero ngayon, ombudsman na po siya Hindi na po siya nasa DOJ. Ngayon kung kakausapin niya po si Gutesa, I think it is not his his duty. It's the DOJ's duty mga kabayan. So ano ba si Remulla? Parang ginagampanan niya na lahat mga karabin natin, no? Minsan makikita mo si Remulla ang ombudsman, DOJ, NBI, PNP, di ba? Ikaw na Remulla. Gampanan mo na lahat. Nako po, anong mangyayari sa Pilipinas kung ganito ang natin yung opisyal ng gobyerno, di ba? Lumalagpas sa hindi niya naman jurisdiction, di ba? Anyway, eto last po natin pag-uusapan tapos i-play na po natin yung video. Ayaw ko na sana itong i-share pero kailangan eto. Sabi po dito ni Trililing, no?
may impormasyon akong inimbitahan na si Bongo ng ICI. Pero ayaw niyang pumunta unless kasama niya sina Aimee Bato para may tiga-abogado sa kanya. Ano po ang sabi ng ICI? Walang imbitasyon na ipinadala ang komisyon kay Senator Bongo upang dumalo bilang resource person. Ano yan? Pahiya ka agad. No? Pahiya agad itong si Romualdez, nagpapakalat, nagmukhang fake news peddler. Si dating senador, yan naman talagang, that is the role, no? Yan po ang ginagampanan, na tungkulin ni Trillanes ang magpakalat ng fake news sa ating mga kababayan. Yeah? Sasabihin nyo naman, bakit fake news? Ano yan? Hindi ba yan fake news? Ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto na, pasadahan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Ito ang nakakagulat, viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang unti-unti na nga lumiliwanag ang kadiliman at sa wakas matatapos na ang kanilang mga kasamaan. Ito ang naging sigaw ng marami sa ating mga kababayan matapos ng pumutok ang balitang Korte Suprema binasag na ang katahimikan at nagsalita na at naglabas na ng matinding ultimatum sa mga ahensya ng gobyerno na pinamumunuan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, sabihan tunay talaga na walang lihim ang hindi mabubunyag at walang baho ang hindi aalingasaw. Matapos sa mga controversial na kinasasangkutan ng kasalukuyang administrasyon ngayon na pinamumunuan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. tungkol sa bilyong-bilyong maanimayang flood control scandal at ang mga kadramahan ng mga palabas sa mga Independent Commission for Infrastructure o ang ICI ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na tila klaro pa sa sikat ng araw ang tunay na motibo ay para lang matakpan ng mga kabulastugan ng kasalukuyang administrasyong Marcos at para madiin ng mga Duterte at lalong-lalo na ang mga kaalyado ng mga Duterte para hindi na umuno makatakbo sa darating na 2028 national election, lalong-lalo na napapagsaanggang ngayon ay nangunguna pa rin sa lahat ng mga survey ang Vice President si Sara Duterte ay siyang gusto nilang pilayan dahil takot silang makabalik ang mga Duterte sa kapangyarihan. Sa wakas, ito na ang malaking good news na siyang gumimbal sa kasalukuyang administrasyon na pinamumunuan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Korte Suprema binasag na ang katahimikan at nagsalita na at naglabas na ng matinding ultimatum sa mga ahensya ng gobyerno na pinamumunuan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pinakukumpirma ng Korte Suprema si Pangulong Bongbong Marcos Jr. kaugnay sa petition for right of kalikasan na inihain ng ilang abogado at environmentalist dahil sa nagsablay na ghost project ng pamahalaan sa flood control. Matapos nga lumabas sa balitang ito ay umani agad ang samot-saring komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hininga at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, "Thank God Supreme Court, kayo lang inaantay namin mga Pilipino para pagmalaskitan kami at responsibilidad din po ninyong pagtuluyang nanaig ang bulgarang korupsyon nitong Marcos government. Sagutin niyo po ito bilang Supreme Court ng Pilipinas. God bless Jesus Crispin, parang awan niyo na mga taga-Supreme Court. Humingi po kami ng mga mamamayang Pilipino na katigan kami mga mahihirap sa mga sindikatong pinamumunuan ni Pangulong Bongbong Marcos at mga kasabwat nito. It's now really high time for the Supreme Court to intervene and voice out towards the issue of flood control projects anomalies. The judiciary, legislative, and executive departments are co-equal departments, kaya nga ganoon para merong check and balances. Ano na ang action ng judiciary? Good AM po sa lahat. Maraming salamat Supreme Court at tumulong na kayo kasi wala na silang ginagawa kundi siraan ng mga Duterte family.
Sa sobrang inggit nila kasi ang mga taong bayan galit na kami sa sobrang kurakot nitong administrasyon na to. Wala si Bongbong Marcos na gawa sa 3 taon niyang nakaupo bilang presidente sa ating bansa, para saan kung pagtagal pa siya sa posisyon niya, mas lalong lulubog ang bansa natin. Parang awan niyo na po, palitan niya yan. Kaya hindi dapat iboto ang mga duwag, isa yan sa sandata ng mga magnanakaw, ang gipitin ang mga matino, manindigan para sumunod sa gusto nila. Ang duwag magaling pasunurin sa gusto ng mga kawatan, at kaya duwag kasi may mga katiwalian sila na ginagawa, kaya hindi makapanindigan tulad ng mga Villar, at alam naman natin na maraming kababalaghan sila. Lahat dapat managot mula Presidente, Speaker Martin Romualdez, Zaldico at mga chronics nila dyan sa Kongreso, ng mga involved, no one will spared, at sa lahat ng mga pumirma tumanggap ng bravery mula kay Tambaloslos para ipa-impeach si Vice President Sara Duterte. And Ating ang reaction, opinion ngayon, ito repost ng Ang Balita Ngayon. Pahayag ito, paghanga ni Congressman si General Macanes po. Senator Risa Hontiveros. Title, sana dumami ka pa, Risa, kahanga-hanga ka. Laila Dilima. Pinuri ni Laila Dilima si Risa Hontiveros dahil sa di umanong katapangan, prinsipyo, at aniyay malasakit nito sa sambayan ng Pilipino. Ayon kay Dilima, isa si Hontiveros sa mga lider na tunay umanong lumalaban para sa katotohanan at hustisya. Naloko na. Sa gitna raw ng banta, intriga, at panggigipit. Yan na yung insertion, budget insertion, flood control project. Yan ang tinatawag nilang panggigipit. Dapat mas dumami pang mga leader na katulad mo. Ako, wag Mga naman leader sana. na handang lumaban para sa mga Pilipino, kahanga-hanga ka. Yan po ang kaya ni Congresswoman. Ayan mga kabayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito, i-comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.